We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Bangkay ni lalaki asin sarong menor de edad nadukayan sa Masbate City. No collection policy pigtawan duon kan DepEd kasabay kan enrollment sa mga public schools. Asin, pasyaran ang Nahulugan Falls sa Higmoto, Catanduanes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Duwang bangkay kan tao nadukayan sa maduot na parte kan Barangay Asid, Masbate City. Motibo asin sospek sa likod kan krimen, pigaaram pa. Uyan report ni Rosie Nieva. Duwang bangkay nin lalaki ang nadukayan sa maduot na parte kan Sitio Maristela, Barangay Asid, Masbate City. Saro sa mga ini ang 34 anyos na tricycle driver asin sarong 15 anyos na high school student na parehong residente kan Barangay Espinosa. Sigun sa kapulisan, naabutan nindaan bangkay kan mga biktima na nakagapos ang mga kamot asin bitis asin may busal ang mga nguso. May mga nahiling pangpasa sa lawas asin tama nin bala nin badil sa payo. So far sir, wala tayong nakita doon sir kung anumang mga ginamit sa pagpatay. So una, initial na assessment namin dito sir, parang doon lang sir nilagay o tinapon, parang ganun sir ang assessment namin. Kasi doon sir sa medyo madamong lugar, so far wala namang nakita tayo doon sir na mayroong struggle. Storya kan agom kan 34 anyos na biktima. Namamasada tuyong banggian sa iyang agom, alagad antes mangyari ang insidente. Nagbuelta ini sa Sengdang Harong asin naghahanap nin armas, huli ta igwa subuot ni naglalapag sa iyang nakamotor. Kan liwat ining naghali, day nagiraray nakapuli. Mga hindi ko kaya manita. Sana nagrabing kahirap sa pagkamatay sa nasawa ko. Nanawan, ginawa ko. Kung ano na klase ang pagpatay nila sa asawa ko. Walang hinimo nila na baboy. Storya kan ina kan 15 anyos na biktima, aldaw nin Martes ka naghagad subuot nin kwartaan sa iyang aki para pambakal nin pagkakan. Alaga da inay ni nakabalik sa Sengdang Harong. Justice para sa anak ko. Kung sino man ang may gawa sa nangyari sa anak ko, umamin ka na lang. Sa ngunya nagpapadagos pa ang hararumang investigasyon kan kapulisan nganing masusug ang taong nasa likod kan krimen asin maaraman ang motibo sa panggagadan sa mga biktima. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong SUV ang dikitan pang mahulog sa sarong ampas sa pakurbadang parte kan Barangay Danicop, Virac, Catanduanes. Sigun sa inisyal na investigasyon kan kapulisan, pasiring sa sentro kan Virac ang SUV, alagad pag-abot sa nasambitan ng lugar, piglikayan kaini ang kasabatan na duwang motorsiklo. Huli kaini nahulog ang kabanga kan lunadan sa gilid kan tinampo asin marhay na sanang di nakadiretso sa ampas. Maswerte man na di nakulugan ang driver kan lunadan. Wala namang nasaktan at nga lang, kakaiwas nga talaga niya dun sa dalawang motor. Opo. Yun na yung nangyari. Opo. Base sa mga nakasaksi. Kasabay ka nagpapadagos na enrollment para sa school year 2024 to 2025, pinagirumduman kan Department of Education ang mga pampublikong eskwelahan dapit sa no collection policy. Sigun sa ahensya, kasabay kan wala tuong mga preparasyon kan mga eskwelahan sa pagbubukas kan klase. Di dapat gibuhon requirement ang pagtataunin anumang bagay o kwarta kan mga magurang. Mientras tanto, sa Bicol Region basado sa quick count of enrollment kan DepEd Bicol. As of July 5, nagpakul na sa labi 295,000 ang total enrollment.
Sa nasambitan ng numero labi 259,000 ang gikan sa mga pampublikong eskwelahan, mantang labi 35,000 sa mga pribado. Madurar ang enrollment period sa mga public schools hasta sa Hulyo 26. Pagpasiring sa mga barangay kan Comelec Naga para sa satellite registration para mientras napigpundo kan opisina ngunya na bulan kan Hulyo. Kunta no, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigon sa Comelec Naga, sa Hulyo 15, magkakaigwanin ERB hearing para sa screening kay itong mga nagparehistro poon Abril hasta Hunyo. Kaya tanganing tauan dalan itong pagpreparar kan mga kakaipuhano na dokumento, pigmaawot kan opisina na ipundumo na ang satellite registration sa mga barangay. Mayungon niya nin trabaho si Ira, kaya pigmaawot niyang magpasiring na sa opisina kan Comelec Naga, nganing asikasuhon ang paglipat niya nin rehistro sa ibang banwaan. Medyo rayo po kaya ang San Felipe po sa Hanaman po para po mag-call. Pumunta kung sa inda po naka-register po, dumanda po magsabi na ma-transfer po duman sa lilipatan ko po. Ang 19 anyos man na si Althea. Hali sa eskwelahan, nagpasiring pa sa Comelec Naga antes magpuli sa San Felipe para magparehistro. Sigun sa iya, mas maray asin less hassle ko ta na kung sa barangay ninda makaopresir ang Comelec kan sa indang mga serbisyo. Kasi malapit na po sa amin, tapos better din po if wala pong nakaschedule na work or for example on Saturdays or Sundays po sana. Sigun ki Attorney Michael Julia Jr., puon kan Pebrero, pagsikad liwat kan voters registration, nalibot na kan Comelec Naga ang 27 barangay kan syudad para mag-opresir kan satellite registration. Alagad ngunya na Hulyo, pigmaawot nindang para mientras ining ipundo. Nganing tauan dalan ang 5 aldaw na Election Registration Board o ERB hearing na mapuon sa Hulyo 15 kung saan gigibuhon ang approval asin disapproval kan labi 4,600 na application for registration puon kan Abril hasta Hunyo. For approval to, kaya medyo mabusisi itong preparation for ERB, then after approval, sending of notices pa. Tapos pero po kayo approval, disapproval ka mga application, kabali na po yan itong deletion of deceased person, itong ang LCR na padala sa every month ning list of deceased person. Then, syempre itong mga voters outside Naga na. Itong ibig sabihin, dating botante ka Naga, naglipat ng Palawas, Naga City, halion mi pa to. Alagad miski pa pinundo ang satellite registration ngunya na bulan. Sigun kay Attorney Julia, dagos-dagos man girarayan sa indang pag-akomodar kan mga maot magparehistro o mag-reactivate kan rehistro sa saindang opisina tuyong Lunes hasta Sabado, pon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Since naubos na nga ni Kate na libuton kan Comelec Naga, ang 27 mga barangay kan syudad, kung makondusir man sindanin voters o satellite registration sa Agosto, second round na sana ini asin sa piling mga barangay na sanaman gigibuhon. Alagad ang padagos nga ni napangapudan kan opisina na day na paghalaton ang deadline kan voters registration sa September 30 antes na mag-asikaso kan sa indang pagpaparehistro o pag-reactivate kan sa indang rehistro tanganing masyerto man na sa masunod o sa maabot na eleksyon makakaboto sinda. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Niya Camarines Sur nagpuunakan sa indang declogging sa mga irigasyon como preparasyon sa typhoon season. Uya ang report ni Rosie Neva. Panagos ko niya ng pigigibong preparasyon kang National Irrigation Administration Bicol para sa panahon ng tig-uran urog na ang paglaog kan mga bagyo. Kabali na digdi ang declogging sa mga irigasyon asinsalog sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon. Ini kaya ang kadalasang pigtutok ng rason kan mga pagbaha tuyong nagsusupay ang tubig. Apwera kaini, nakikipag-koordinar naman ang niya sa iba pang ahensya kan gobyerno nganing masyertong daigayong maapektaran ang mga paraoma sa mga vulnerable areas. Actually, yung vulnerable areas ni in-identify nila ng DA dito sa Pulangi, baha daw parati dyan, no? Dito sa Kamsor, may mga area din yan, no? Part of Ragay, part of saan ba yung mga
may mga listing na kami, no. An para umamana si Edwin, sa ngunyan may subuot sinda ning problema sa supply ning tubig sa saindang umahan. Alagad ang pangapodan sa nakainisa niya, DA as siniba pang ahensya kan gobyerno, dainanggad pabayaan ang mga paraoma sa mga panahonin kadipisilan urog na tuyong igwang kalamidad. Ginigibuan man ang paagi kan mga niya na mapabulusan gabus ang mga umami duman. Although medyo nagkukulang-kulang kidit. Mientras tanto, apwara sa deklaging, nagkukondusir man in mga tree planting activities aniya sa manlain-lain na lugar. Dakulang papel man kaya ang pigagampanan kan mga puonin kahoy, urog na sa watersheds asin komo panlaban sa mga insidente nin pagbaha. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Road project sa sarong barangay sa Sorsogon City pinapundo huli sa mga reklamo dapit sa subuot substandard na mga materyales na pigagamit sa proyekto. DPWH preparadong irahayon ang problema. Uyan report. Nagpapadagos ko na ang road construction project sa tinampong ini sa Barangay Pamurayan, Sorsogon City. Alagad bigla ining pinapundo huli sa reklamo kan kapitan kan barangay huli sa subuot mga substandard na materyales na pigagamit sa proyekto asin dai nagsusunod sa program of works asin kakulangan sa safety precautions. Sigun kay Kapitan Arles Hanaban, pigimbitaranan ninda ang kontraktor asin DPWH First Engineering District huli sa nasambitan ng issue kung sa inapag-urulayan na ninda napapakarhayon ang problema. Alagad kan magbisita ang kapitan sa construction site. Nagpapadagos pa ang patrabaho kaya liwat ining ipinaabot sa DPWH nganing dagos ng ipapundo. Inabutan nga namin na ito na ang nangyayari. Nagkakaroon na ng concreting and pinaka masama doon, base sa pagkakaalam ko, ang dapat na gamitin nila na bato o yung gravel ay G1. Pero sa ngayon, sa nakita ko ay malaki pa rito. Malaki pa rito sa kamao ko ang mga bato na nandyan. Mayo man ni problema sa DPWH ang paramientras na pagpapundo sa proyekto. Urog na kung igwa talaga ni nahihilig na problema. Yung pagpapahinto po, tama naman po yun na pinahinto. Kasi may nakita naman pong yung mga discrepancies katulad nga nung Pero yung sinasabi niyo pong paggamit ng yung mga rini-block, minsan kasi po pinapayagan yon pag may consent yung project engineer. Sa issue man kan safety precaution as in signages, sigun sa ahensya, required talaga ini. May mga pagkakataon man na pigahali o pigkakarawan ini kanibang tao, urog na tuyong banggi. Alaga dapat na maibalik kinaagahan para sa seguridad kan publiko. Pig-share tuman kan DPWH na tututukan indaan issue. As in kaso mapatunayan na dai talaga nagsusunod ang kontraktor sa program of works, posible subuot na halion sa iya ang nasambitan ng proyekto. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Health Facility Development Plan sa rehiyon, iyuan padagos na pigtatawan atensyon kan DOH Bicol CHD. Alaga daan pagdakol kan mga pasyente kasabay kan pagdakol naman kan health services na pigu-oprisir. Kaya daw akomodaron kan mga ospital sa rehiyon. Ang simbag aramunta sa report ni Jessica Kalinog. An 8 anyos na aki ni Celerina kan banwaan kan Karamuan, Camarines Sur. Saro sa mga naging resipiente kan ginibong open heart surgery sa Cardiac Center kan Bicol Medical Center kan 2023. 2 anyos ini kan ma-diagnose na may heart congenital disease. June ang schedule niya sa heart center. Ngayon mas maaga po dito, March. So nag-decide po ako dito kasi doon magrerenta ka. Yung pamasay, wala akong kamag-anak, walang dito. So mas maaga, mas maganda kasi di ko pa alam kasi ang haba ng pila doon. No? Kasi alam ko pong magagaling po ako at pag tumagal po kasi alam ko pong problema po si mama. Kaya po, yung naoperehan po ako, nagpapasalamat po talaga ako. Apwera sa Cardiac Center,
Igwanin 17 iba pang specialty centers and BMC na nag-aakomodar kan mga helang na dati sa mga ospital sa luwas kan rehiyon sa nabubulong. Magin ang BRHMC asin BRGH-GMC. Igwa naman in kakayahan na magtaong treatment sa maniba-ibang helang. Kaya minsan, overcrowded na ang outpatient department. What we're doing right now is to further capacitate dun sa mga LGUs that we are building now their infrastructure. Tinutulungan po namin ang LGU to develop their own delivery systems in primary health care. Padagos man napigtatawan atensyon kan DOH Bicol Center for Health Development ang Health Facility Development Plan para sa mga ospital, super health centers asin rural health units. Apura sa pasilidad asin serbisyo, nakatutok man ang DOH magin sa saindang mga health worker. Tinututukan naman po ng ating office naman po and providing yung kanilang mga health benefits po. Salary standardization law, ini-implement po natin rin po yan. Aside from making their work environment conducive na, para hindi naman po sila ma-mental stress naman po. So yun po, so far ang ginagawa po natin, healthy workplace campaign po. Naitaon naman subuot kan ahensya asin naresibe na kan mga health workers sa rehiyon ang saindang Health Emergency Allowance o COVID-19 Special Risk Allowance. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 13 million pesos na kantidad nin emergency communication equipment ang itinao kan Australian Embassy sa paagi kan Philippine Disaster Resilience Foundation sa nasyon. Saruan katanduanes sa mga lugar na napili kaining tabangan, huli ta kadalasang apektado ini kan mga kalamidad arog kan bagyo. Ngunya na nasa typhoon season na naman, magagamit kan mga residente ang nasambitan ng ekipahe. Urog na takaipuhan nindang marhay ang kuryente asing komunikasyon. Tulong barangay sa Virac na isolated asin kadalasang mayong signal ang nabenepisyaran kaini. Apara kaini natawan man nindagdag na disaster response equipment ang MDRRM o Virac asing katanduanes. Para po sir sa pag may bagyo na darating, madali kaming inform ng yung yung nakaraang na bagyo. Mahirap, binaba ang barangay namin, wala kaming komunikasyon. Lahat yung Bicol, that's the first area, entry point, gateway ng typhoon. So, Virac Catanduanes, logical site to help. And napaka-isolated yung barangay, so we need to provide communications. Mga kapuso, mapuuna ang bagong Regional Proof of Purchase promo kan GMA an Kapuso Kasiyahan Panalo para sa tsansa namang gana nin dakul na mga papremyo. Mapuun ang official sending of entries sa aga July 6, 2024 asin madurar hasta sa August 16, 2024. Pwedeng maghulog nin mga entries sa GMA Regional TV stations sa Nagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili na mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Pagirumdum man mga kapuso na mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang klase nin fertilizer na hurot mapadakol ang palay production sa Bicol Region, pigpabisto kan DA Bicol. Paggamit kan siring na dispray na fertilizer, makakatabang man subuot na makagusi nin marhay ang pirang paraoma sa ibungkan nag-aging El Nino phenomenon. Uyan report ni Jessica Kalinog. 300 na mga local farmer cooperatives asin municipal agriculture officers gikan sa manibaybang lugar sa Bicol Region ang naging bisita kan Department of Agriculture Bicol kasubagong aga. Pinahiling sa indaan manibaybang klase ng teknolohiya
Partikular na ang paggamit nin biofertilizer as in foliar fertilizer, mga paagi kan pag-abono na pwedeng gamiton kan mga paraoma sa rehiyon. By the name itself, bio. So ini po composing of mga microorganisms, so mga buhay na organism ini na sabi nga ni na develop na sabi nga ni enhance sa capacity kan sa tuyang tanom na ma-access ang nutrients sa soil. May liquid as in powder form kaini na pigtutunaw sa tubig, saka i-spray sa mga pananom. Sa paaging ini, mas dakol na porsyon kan mga tanom na paroy ang syertong malalaagan as in maaabot kan abono, kaya mas posible man ang mas dakol na produksyon. Kan nakaaging cropping season, nakapurbar na kainian para umang si Joel kan San Jose Camarines Sur. Miski nga ni daan nagtama ang El Nino phenomenon, daing gayo na mati ang epekto kainisa sa iyang gusi. Although dry siya, moist ang daga ko. Ibig sabihin, yung daga ko na water retention kang daga mo dapat hanggang sa 25 cm, nakukuha niya to na aabot niya to, na dahil siya bumaba naman sa 25 na para ma-stress yung pare mo. Tadagus-daguson niya na mandaan paggamit kaini. Taapwera sa mas nagayon ang kalidad kan sa iyang piguumahan na inaanin 2 sakong inorganic fertilizer an sa iyang pigkakaipuhan. Mahal ang abono kang panahon na ito. Nag-aabot ng 2,000. 2 sakong magano na 4,000 plus insecticide. So production ko siguro nagdagdag ako mga 20% to 25%. Pigahalat na sanaman kan DA Bicol ang resulta kan sa indang ginibong techno demo sa nasambit na mga abono. Ngunya na wet season, nakatalaan man sindang mag-distribuer nin biofertilizers sa mga rice clusters sa rehiyon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Dawa regular na ang pigigibong operasyon kan bantay dagat sa kadagatang sakop kan Mercedes Camarines Norte. Di ipagiraray natutuldukan ang mga illegal fishing activities sa lugar. Nagpapatotoo digdi ang nakumpiskang mga pangke asin iba pang fishing paraphernalia kan Bantay Dagat Task Force. Sa ibong kaini day ipa masusog kan mga otoridad kung si isay an may sadiri kan mga binayaang kagamitan sa lugar. Pigtutubudang narisa kan mga parasira an presensya kan mga otoridad kaya tulos na nagdurulag asin binayaan an sa indang mga gamit. Napag-araman na bako ini an enot na beses na igwang siring na insidente huli ta day ipa sa nanahaloy kan igwaman ni narecover na abandonadong illegal fishing paraphernalia ang mga nagpapatrolyang otoridad. Sa ibong kaini pigsyerto kan Bantay Dagat na mapadagos ang sa indang pagmonitor tanganing masolusyonan ang siring na mga iligal na aktibidad. Target nunya na marealisar na ang expansion project sa Regional Fish Port sa Banwaan kan Bulan Sorsogon. Igwa naman subuot nin pondo na nakatagama para sa nasambitan ng proyekto na piglalaomang mapunan ngunya na taon. Sa paaging ini, positibo ang mga otoridad na matutuldukan na ang haluy ng problema kan mga parasira asing mga residente. Kabali na digdi ang congestion kan mga fishing boat sa land area. Pagkasayang kan mga sira na dai nababakal asin ang pagkakaigwanin marhay na presyo kan mga tamban. Labi man ang pasasalamat kan mga parasira sa planong ini kan mga otoridad asin naglalaom na dagos ng masimbagan ang sa indang mga piga-agrangay. Isa kasi yan sa panawagan kasi nga kulang kasi talaga ang berthing area natin. Pagka dumadagsa yung mga bangka, ang maka-accommodate natin at that time ay kunti lang. With this expansion, hahaba po yung berthing area, yung harbor natin. Kung sa akin man po, okay kasi parang walang dikdikan na banggaan na mangyayari kasi lagi kami dito na trap pag maraming nagdudungka na bangka. Para sa mga kapuso nyatong motorista dyan, piglalaoman na namang maglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, posibleng ang gasolina ang may pinakadakulang paglangkaw na nasa 1 peso and 25 centavos hasta 1 peso and 50 centavos per liter. Nasa 40 centavos hasta 60 centavos kada litro sa diesel, mantang 60 centavos hasta 80 centavos per liter naman ang pwedeng ilangkaw sa kerosene. Pwede pa ining magbago, depende sa kalakaran sa world market ngunya na Biyernes. Sigun sa DOE, ang saru sa rason kan paglangkaw kan mga presyo kan mga produktong petrolyo
ang geopolitical tension sa Middle East asin ang daipiglalauman na dakulang withdrawal sa stock kan krudo sa Amerika. Mga kapuso, dakulang parte kan nasyon ang uuranon huli sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Apektado na kaini ang Southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Mantang easterlies ang nagtitinir na nakakaapektar sa natatadang parte kan nasyon. Lauman man ang uran sa pirang lugar sa nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin warak-warak na pag-uuran sa Camarines Provinces, Albay, Masbate, Sorsogon, asin Catanduanes. Posible man na ang uran sa natatadang parte kan nasyon. Sa mga kapuso niyato sa Barangay Santa Cruz, Naga City, nagluya po ba o nawaranin bulos kan tubig sa saindong mga gripong ngunya na hapon? Posibleng epekto po iyan kan pagribay kan nagkaaberyang gate valve harani sa saindong lugar. Ngunya na alas 5 nin hapon hasta alas 12 nin matanga sa Atyan, pig-schedule kan Metropolitan Naga Water District ang aktibidad na ini. Posible man subuot na maapektaran magin ang pagtaraid na lugar kan barangay. Laom na matapos kan MNWD ang pagribay kan gate valve sa laog kan pig-schedule na oras tangaring maibalik naman sa normal ang marhay na supply kan tubig sa lugar. Ang banwaan nin Higmoto, ang saro sa Harayo, alagad magayo na banwaan sa islang probinsya kan Catanduanes. Digdiman mahihiling ang pigkukonsiderar como saro sa pinakahalangkaw na falls sa banwaan na nasa labi 60 meters ang langkaw. Ang Nahulugan Falls ang naging unique huli sa pagkakaigwa kaininin 3-layered falls. Sa kantidad man na 10 pesos, pwede ka nang makalaog asin mag-enjoy sa nasambitan ng lugar. Pigtutugutan man digdi ang pag-dive kan mga turista. Sigun sa lokal na gobyerno, piglalapigutan naman ninda na mas mapakarahay pa ang lugar tanganing mas makatabang sa pag-uswag kan turismo asin ekonomiya kan barangay asin banwaan. Mahigot man ang pigigibong monitoring kan mga barangay officials tanganing masyerto ang seguridad asin kalinigan sa lugar. Nahulugan po, 3 layer po yun ang falls. From 1, 2, 3, at ito po yung malalim na part, then sunod, tapos ito. Ito po talaga yung dinadayong lugar dito sa Higmoto kasi isa po ito sa pinakamagandang falls dito. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website ka GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.